Isang magandang araw po sa inyong lahat ng aking mga tagapakinig. Ang page ko pong ito ay bago pa lamang. Kaya hinihingi ko po ang inyong suporta na sana'y mapalago ito at dumami pa po ang aking followers. Hinihiling ko po sana sa inyo na mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification bell para po sa mga gagawin kong video at mga kwentong mga kababalaghan na sana'y inyong ikatuwa at ikaligaya ng inyong kaisipan. Pa-like and share na rin po at sana'y mag-iwan na rin po kayo ng comment at para alam ko kung hanggang saan po nakakarating ang mga kwento at mga video na aking ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ituloy na natin ang kwento, ang part 3 sa pinamagatang Isla ng mga Aswang. Andirito na kami sa kuta ng mga aswang. May maliliit na kubo doon. Marami sila. Mukhang mahihirapan kami na iligtas ang aking mga kaibigan. Mayroon akong sikretong daan patungo roon kung saan ikinulong si Maya, wika ni Alvin. Isa sa mga lalaking kasama ko nung kami dalhin dito sa lugar na ito. Nakasalubong namin siya kanina habang patungo kami rito. At sinabi niya ngang bihag ng mga aswang ang 4 pa naming mga kasama. Mabuting araw at nakapagtago siya kaya hindi siya nabihag ng mga aswang. Alvin, isama mo si Isabel at iligtas niyo ang mga kasama niyo. Ako ang bahala sa mga aswang. Kukunin ko ang atensyon ng mga aswang. At pagkatapos nun, ay umalis na kayo at lisanin ang lugar na ito. Wika ni Damian na siyang nagpakunot ng aking noo. Ano? Pero marami sila. Hindi ka namin pwedeng iwan rito. Tutulong kami magkakaibigan sa'yo. Isa pa, baka mapahamak ka. Wika ko naman kay Damian. At napabuntong hininga na lamang si Damian. Huwag ka nang makulit, Isabel. Kaya ko ang sarili ko. Saka matagal ko nang ginagawa ito. Kaya sige na, gawin nyo na kung anong dapat nyong gawin. At gagawin ko rin ang akin, wika ni Damian. Wala na akong nagawa pa. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa hinila na nga ako ni Alvin patungo sa sinasabi niyang sikretong daan. Ewan ko, pero nag-aalala ako sa kanya. Kahit naman alam kong marunong siya makipaglaban at malakas siya. Pero kahit ganoon, itinuon ko na lamang ang pansin ko para sa mga kaibigan ko. Dumaan kami sa ilalim ng lupa kung saan tila dinaanan rin ito ng mga aswang na kung tawagin ay mga buwak. Hindi naman kalayuan ang binagtas namin at sa wakas ay narating na nga namin ang kulungan kung saan ikinulong ang aking mga kaibigan. Agad kong niyakap ang mga kaibigan ko dahil sa pangungulila at pag-aalala sa kanila. Medyo natawa pa nga ako dahil inakala nilang patay na ako. Na halos umiiyak pa nga silang habang kinukwento iyon. Hindi na kami masyadong nagtagal pa sa lugar na iyon at umalis na rin kami. Dumaan ulit kami sa dinaanan namin kanina. Wala na kasing ibang daan doon kundi yun lamang, kahit na medyo masikip at mabaho. At saan kayo pupunta? Sabay-sabay kaming napalingon. Isang babae na medyo may katanda na. Nakangiti ito na parang demonyo. Siya yung pumatay kay Arnold. Kitang-kita namin kung paano niya dukutin ang puso ni Arnold. At kinain niya pa sa harapan namin. Umiiyak na saad ni Bella. Habang itinuturo ang matandang babae. Doon ko nga lang napansin at napagtanto na kulang nga pala kami ng isa. Ako sanang mamamatay pero hinarang yun ni Arnold kaya siya ang napuruhan.
Hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yan. Napakasama niya. Demonyo siya. Muling giit ni Bella. At kayo naman ang isusunod ko. Wika ng matandang babae at nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Ang wangis ito ay katulad noong dalawang aswang na nakaharap namin ni Damien noong isang araw. Wala na kaming nagawa kundi ang tumakbo na lamang papalayo sa kanya hanggang sa napatigil kami at kumuha ng mga bagay na maaaring ibato sa matandang aswang. Bato at mga kahoy ang pinaghagis namin sa kanya. Nasasaktan ito pero tila baliwala pa rin sa kanya at hindi pa sapat. Huwag kayong titigil. Batuhin niyo lang ng batuhin. Sigaw ko sa mga kasama ko. Hindi makalapit sa amin ang aswang dahil sa ginagawa namin. Mga ilang sandali pa nagulat na lamang kami nang sumigaw siya sa sakit habang umuusok ang kanyang katawan. Napalingon kami sa likuran at isang lalaki ang bumungad sa amin. Nalilibutan ng mga bawang ang buo niyang katawan na ginawa niya na parang kwintas. Sino ka? Tanong ng isang kasama ko. Ako si Carlo. Mabuti naman at hindi ako nahuli ng dating. Sabi nito na nagpakilalang Carlo. Bakit ka nandito? At paano ka nakapunta rito? Tanong ko. Mahabang kwento. Saka na ako magpapaliwanag kapag natapos na ang laban. Pero sa ngayon, kailangan nating harapin ang mga salot na aswang na yan. Isa-isa kaming binigyan ng mga pangontra sa aswang, gaya na lamang ng bawang at asin. Meron ding buntot pagi. Pinaghalo namin ang bawang at asin. Mabuti na nga lang at marami siyang dala. Si Alvin ang humawak sa buntot pagi. Pero binigyan din namin siya ng kunting pinaghalong asin at bawang. Nang matapos na kami sa ginagawa namin ay agad na kaming bumalik sa kuta ng mga aswang. Natatakot man sa maaaring mangyari sa amin. Pero nagkasundo na kami na kung ano man ang mangyari ay lalabanan namin ang mga aswang na pumatay kay Arnold at muntikan pang pumatay sa amin. Tumakbo na nga ako at nauna sa kanila dahil alala ko si Damien. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Kahit naman naiinis ako doon ay siya pa rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa ako. Dahil ilang beses na niyang iniligtas ang buhay ko. Sa bawat aswang na nasa salubong ko at nagtatangkang sugurin ako, ay hindi ako nagdadalawang isip na sabuyan sila ng pinaghalong bawang at asin. Hinanap ko si Damian kung nasaan ba siya at sa wakas nakita ko rin siya. Kaya napangiti ako nang makita kong ligtas siya at matapang na nakipagbunuan sa mga aswang. Ang lakas niya at bilis pang kumilos na parang hindi normal na kilos ng isang tao. Nilapitan ko siya at halatang nagulat pa ito. Bakit ka pa nandito? Hindi ba sinabi ko umalis na kayo? Saad niya, sabay saksak sa isang aswang na nasa likuran ko. Kaya medyo nagkalapit ang mga mukha namin. Medyo dinudugo na ang kanyang bibig at rinig na rinig ko ang paghingal niya na halatang pagod na siya. Ilang saglit lang ay lumayo na rin siya sa akin. Ano kasi? Hindi ko kayang umalis rito at iwan ka habang nakikipagpatayan sa mga aswang na yan. Kaya sasamahan kita at lalabanan ko rin sila. Nakangiti kong saad. Pag ko ay nagulat dahil sa isang aswang na biglang sumugod sa akin. Mabuti na lang at agad ko siyang nasabuyan ng wangsin. Nagpatuloy lang kami sa pakikipagbuno sa mga aswang na maya't maya na lamang ay sumulpot na parang hindi nauubos. Hindi man ako magaling pero lalaban pa rin. Habang patuloy ako sa pagsaboy sa mga aswang, ay nakaramdam ako ng hapdi sa may likuran ko.
malapit sa may braso ko. At nang lingunin ko ito, ay isang bala ng pana ang nakita ko. Binunot ko pa ito. Pagkatapos ay nakaramdam din ako ng panghihina sa katawan at tuluyang bumagsak. Nakita ko ang paglingon sa akin ni Damian at ang mga mata niya ay may pag-aalala. Balak niya sana akong lapitan ngunit dumating ang isang lalaki na sa palagay ko ay iyon ay namumuno sa mga aswang na naririto. Hinarap siya ni Damian at nakipaglaban. Ngunit nakikita kong nahihirapan na si Damian hanggang sa napaluhod na lamang siya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Kanina pa siya nakikipaglaban. Alam kong pagod na siya. Nais ko pang bumangon upang tulungan si Damian dahil sa nakikita kong itatarak ng aswang ang mahaba niyang kuko kay Damian. Ngunit bigla itong sumigaw at nagliwanag ang loob ng kanyang damit malapit sa may dibdib. Alam kong iyon yung agimat niya. Hindi pa ako lubos makapaniwala na totoo nga iyon. Ang liwanag na iyon ay naramdaman kong bumalot sa buong isla. Nakita ko rin kung paano unting-unting natunaw ang pinuno ng mga aswang sa liwanag na nagmumula sa agimat ni Damian. At marahil ganoon din ang iba pang mga aswang. Pagkatapos niyon ay tuluyan na akong nawala ng malay at hindi na alam kung ano pa ang mga sumunod na pangyayari.